Evening! Good evening to all the viewers. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, how to prayer. Is a topic for tonight. How to prayer to God. Before me teach the how to prayer to God, God said, before me to the teach to how to prayer to God, said God is the whom learn and knowing the good teaching, you receive this, you accept and stay this is because is the true messenger of God. Before teach to how to prayer to God, said God, whom you learn knowing, you accept and stay this because is the true messenger of God. Is that before starting to my topic, how to how to prayer to God. Ayun po. Ang topic po natin, paano ang manalangin sa Diyos. Ganun po. Pero sabi ng Diyos, bago ko ituro to, sabi niya, kung saan mo raw nalaman yung tamang aral, yun daw yung tanggapin mo siya at saka doon ka raw manatili, sabi ng Diyos. Yun po, sabi ng Diyos. Ito po sabi ng Panginoon. Kailangan tatanggapin mo yung doon ka mananatili sa nagturo sa iyo ng tamang aral, tamang gospel. Ganun po, sabi ng Diyos. Tatanggapin mo siya, tapos doon ka raw mananatili, sabi ng Diyos. Hindi naman ako may sabi, kundi ang Diyos, Kasi yun ang kanyang sabi niya. Yun ang kanyang sabi. Tatanggapin mo yung nagturo sa'yo, kung saan mo raw nalaman yung tamang aral, natutunan yung tamang aral, doon tanggapin mo raw, at saka you accept the true messenger of God. You stay the prophet, and then the true messenger of God. Tatanggapin mo raw yung kanyang sugo, at saka doon ka raw mananatili. Ayun po, sabi ng Diyos. Basahin ko muna to, Before me to teach the how to prayer to God. Ito po sabi ng Diyos sa 1. Sa 1:14, dito po sa 1 sa 13, dito po sa 1:13-20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sino man sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Tanggapin mo raw yung sinugo ng Diyos. Sabi niya, doon ka raw mananatili, doon ka raw sasama, sabi ng Diyos. Kasi sabi niya to tatanggapin mo, tapos doon ka raw sasama, doon ka raw mananatili. Before me to teach the how to prayer to God, ito po yung sabi ng Diyos. Basahin ko po sa inyong muli, dito po sa 1:13-20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang tumatanggap sa sino man sa sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Tatanggapin mo raw yung sugo ng Diyos. Kung saan mo raw natutunan yung tamang aral niya, o kung saan mo raw nalaman. Sabi ng Diyos. Yun yung sabi niya.
Hindi ko naman sabi yon. Kasi yun yung tunay na sugo ng Diyos. Yung mga walang maling aral, tamang aral. Ito po sabi ng Diyos, doon ka raw mananatili. Ito po sa may Timoteo, ikalawang Timoteo 3:14. Datapat manatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroanan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. O doon ka raw mananatili sa bagay na pinagkaroan mo ng tamang aral, sabi niya rito. O yun po, doon ka, tatanggapin mo raw yon, tapos doon ka raw mananatili. O doon ka raw mananatili sa nagturo sa iyo ng tamang aral, tapos yun daw yung tatanggapin mo. Kasi yun ang kanyang sugo niya. O basahin ko sa inyo muli dito, no? Sa ikalawang Timoteo 3:14. Dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroanan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. O doon ka raw mananatili, doon ka raw, yun tatanggapin mo raw yun. Kasi yung isa true messenger of God. Yung mga nagtuturo ng tamang aral is true messenger of God. O I start now to the topic for tonight. Our topic for tonight is the how to prayer and worship to God. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Kasi nung bagong nangangaral pa lang ang Panginoong Hesus, no, nung bagong tinawag niya yung mga apostol, hindi pa sila marunong manalangin. Kasi hindi sila marunong manalangin, no? Kaya sabi ng mga apostol, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kaya tinuturuan ko yung manalangin, no? Kasi malapit na rin ang pag-uukom. Baka maya, mag-ukom, hindi kayo marunong manalangin. Sabi nga, pag dumating ang araw ng Panginoon, tapos ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, di ba maliligtas? O di ba sabi ng banal na kasulatan? Kaya I teach thee how to pray to God. Pero meron pala akong isang tinuro nito, no, sa YouTube kung paano manalangin. Nasa YouTube po 'yun. Pero yun po, kulang po 'yun ng aral, kulang po. It's a full of teach thee how to prayer. I make content again is this. Ito po, kaya tuturo ko po sa inyo to is this a full topic about the prayer. How to prayer is this. Ito, kasi sa Diyos pala, pwede pala tayong manalangin kahit na ano pong posisyon. Ayun, kahit na anong posisyon, pwede tayong manalangin sa Diyos. At saka kahit nasaan tayo, pwede po tayong manalangin sa Diyos. Ganun po, gaya ni Pablo, nasa barko sila, o nanalangin siya sa barko. Tapos yung, kahit anong posisyon, pwede po yun, kahit nakahiga po kayo, pwede po kayong manalangin na kahiga. Kasi may time na minsan, di ba, galing tayo sa trabaho, pagod na pagod tayo, tapos hindi tayo makapanalangin ng maayos, di ba? Kasi nangyari sa akin yun yung pagod na pagod ako, hindi ako makaluhod. Pero ang tamang panalangin po sa Diyos, no, yung pagsasamba kayo, kailangan nakaluhod po. O yung tamang panalangin, kailangan nakaluhod. Pero kahit na anong posisyon, pwedeng patayo, pwedeng nakahiga, o pwedeng nakaupo, any position o any place, o ganun, pwede po natin siyang panalanginan yung Diyos. Kahit na ano pong posisyon, kahit nakahiga, according to the Holy Scripture. Kahit nakahiga po pala, pwede tayong manalangin sa Diyos. Ganon. O kahit naliligo ka, o ganon. Pwede po pala yun, kahit nakahiga. Pero kung sasamba po tayo sa Diyos, kailangan po nakaluhod po tayo. Kasi yun yung pagsamba Pero pag mananalangin tayo, no, ang tamang, kahit na ano pong posisyon, pwede po, kahit nakahiga. Kasi minsan, di ba, pagod tayo sa trabaho, kaya may sakit ka, di ba?
malala yung sakit mo, hindi ka makapanalangin, pwede po yung nakahigang manalangin sa Diyos, pwede po yun. According to the Holy Scripture, pwede po. Kasi nagturo ako doon sa YouTube, kulang po yun. Ito po yung kumpletong turo sa panalangin sa Diyos. Kahit na anong posisyon, pwede, kahit na nasaan ka, pwede ka pong manalangin sa Diyos. Ganun po. Ganun po yung tamang panalangin sa Diyos. Kahit saan, kahit anong posisyon, pwede po yun. Kasi ang Diyos po kasi, meron siyang nilalang na walang kamay, walang paa, o di ba? O meron nilalang ang Diyos, walang kamay, walang paa, o paano sila makakaluhod, o di ba? O paano naman nila itataas yung kamay nila, wala silang kamay, di ba? O ganun po, any position, any place, can you pray to God? Can you worship to God? Any place and any position, can you pray to God? Can to worship to God? Ganun po, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi ng, kasi meron nilalang Diyos, di ba? Walang kamay, walang paa. Kasi meron talagang nakahigang nanalangin, meron nakahiga. Ako, sometimes, I have a sick, no? I pray to God, nakahiga ako, o yun, nanalangin ako sa Diyos. Pag nakahiga ako, may sakit ako, ganun po. Pwede pala yun sa Diyos, pwede po yun. Kahit nakahiga ka, may sakit ka, pwede ka pumanalangin sa Diyos noon. Ganun po, kahit nakahiga, pwede. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nung bago pa lang tinawag ng Panginoong Yesus yung mga apostol, sabi niya, Panginoon, turuan mo po kaming manalangin, sabi ng mga apostol. Kasi bago pa lang silang tinawag ng Panginoong Diyos ng Panginoong Yesus. Ito po sabi po ng banal na kasulatan sa Lucas 11:1. At nangyari nang siya'y nananalangin sa isang dako. Nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Nagaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. O yun, sabi ng mga apostol, Panginoon, turuan nyo kaming manalangin, sabi niya, o di ba? O yun, kaya ito, tuturuan ko kayo kung paano manalangin sa Diyos. Any position pala, pwede, can you pray to God? O any place, can you pray to God? O ganun po. Pwede po yun. Kasi si Jonas, nanalangin siya, nasa isda siya, di ba? Tapos si Apostol Pablo, nasa sasakyan, nanalangin siya, nasa barko siya. Kahit nasa airplano kayo, pwede kayo manalangin sa sasakyan, gano'n, sa barko, o any place, can you pray to God? Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O pwede kang manalangin sa Diyos kahit na anong posisyon, kahit nakahiga. Kasi kung may sakit ka, o di ba? O merong nilalangan Diyos, walang paa, walang kamay, o diba? Pwede po yun, pwede po yun. Any position, can you do worship of God? I pray to God, o yun. Any place, can you, any position, pwede po yun sa Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kasi sabi niyang mga apostol, turuan mo kami manalangin, sabi nila. Dito po sa Lucas 11:1, at nangyari nang siya'y nanalangin sa isang dako. Nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. O turuan silang manalangin. Tapos tinuruan silang manalangin, di ba? Sabi, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan sa may Mateo naman sa dito po sa 6, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sa 6 na Mateo. Dito po sa, yung tinuro niyang panalangin, dito po sa 6 ni Mateo. Mateo 6:5, patuloy. At pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga kalikuang daan. Upang sila'y makita ng mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Eto, kasi sabi ng Panginoong Hesus dito, nakatayo kasi lagi silang nakatayo Kasi hindi naman palaging mananalangin ka nakatayo. Hindi po yun. Kasi yun,
Pero pwede po yung nakatayo. Kaya lang to sinabi ng Panginoong Yesus, no, na tinanggap na nila ang kanilang ganti kasi nagpapakita sila dun sa mga tao, ganun po. Pero pwede pong manalangin ng patayo according to the Holy Scripture. Ayan, no. Nagpapakita kasi sila sa mga tao na nakikita silang nananalangin nakatayo Pero pwede pong nanalangin nakatayo. Patuloy ko po. Dapat ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ayan o. Mananalangin ka raw, papasok ka sa iyong silid. Tayo po kasi meron tayong silid. Ito po ang katawan natin, no? Ano to yung silid to? Yung tahanan to ng ating espiritu, ng kaluluwa. Kailangan, papasok ka. Dalawa kasi yung silid na dapat panalanginan. Yung isasara mo yung kwarto mo, o yung tahanan mo, ganun. Ganun po. Dalawang pong silid na tinutukoy kasi itong katawan natin, tahanan ng ating espiritu, ng kaluluwa, kaya papasok ka doon. Yun, isasara mo yung ano mo, yung mata mo, tapos mananalangin ka sa Diyos, papasok ka ron. Kasi dalawang silid, pasok ka sa kwarto mo, o manalangin ka, sara mo. According to the Holy Scripture, dalawa po ang silid na ating dapat panalanginan. O pwede po kasi kahit na saang lugar, manalangin ka sa Diyos. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo ulit. Dapat ikaw, pagka ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na sa lihim, at ay iyong ama na nakita sa lihim, ay gagantiin ka. Ayun o, gagantiin ka ng Diyos pagka yung nanalangin ka sa Kanya. Kahit saan po yan, pwede tayong manalangin. Pero ang panalangin po natin sa Diyos, 5 times a day more po yun. Kasi ako nananalangin ako sa Diyos, mababa po yung 5 araw-araw, ganun po. Ganun po, nanalangin ako sa Kanya, madami. Ito, before me to teach the live here in the TikTok, I pray to God. Before me to the go back, I pray to God, ganun. And teach, I pray to God before teach there in live. Ganun, nanalangin ako sa Diyos 5 beses sa isang araw po, ganun po. Pero according to the Bible, no, 7 beses na nanalangin yung iba. Yung iba, 7 beses na nanalangin, ganun. Ayun, kahit saan dako, pwede na tayo manalangin sa Diyos. Kahit anong posisyon, pwede po yun. Kaya lang sinabi ng Panginoong Jesus dito, na nakatayo kasi nagpapakita sila sa mga tao na nakikita ng tao na nanalangin sila Ganon, gawain daw yun ng paimbabaw. Pero pwede pong manalangin sa Diyos ng patayo. Pero kung sasamba po tayo sa Diyos, no, pag-load po, kailangan nakaluhod po tayo. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Yun, nakaluhod. Ito sabi rito, no, pumasok ka sa yung silid. Dalawa po ang silid yung silid ng ating katawan, saka yung silid na bahay dalanginan, ganon. Ito, basahin ko sa inyong muli, no? Tapos babasahin ko sa inyo yung sa silid naman na tahanan. Ito po, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Mateo 6:5 hanggang 6. At pagka kayo nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga papaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likwang daan, upang sila ay makita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapat ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakita sa lihim, ay gagantiin ka. Ayun, papasok ka sa iyong silid. Silid mo, kasi ito, katawan natin to, tahanan to ng ating kaluluwa, papasok ka ron, at saka sa tahanan mo, ganun, sa silid tahanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa silid tahanan, dito po sa sa Marcos, papasok ka sa iyong silid. Tabi po ng banal na kasulatan. Dalawa po ang silid natin kaya kailangan papasok ka rin sa yung silid para dalawa po kasi ang silid natin para doon ka
mananalangin. Ito pong sabi sa Marcos. Kasi dito bago sila magbanal na hapunan dito, no? Pumasok sila sa silid. Sabi ng banal na kasulatan dito, pumasok sila sa silid dalanginan. Kaya ang ating silid, dalawa po yung ating papasukan, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Marcos. Dito po sa Marcos 14:14. Patuloy. Saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa puno ng sambayan. Sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan? Makakanan ko ng kordero ng Paskuha na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas. O yun, dalawa silid dito. Eto na nagbanal na hapunan sila, no? Meron silang pinasukang dakong silid. Kaya yung silid na tinutukoy ng Panginoong Yesus, dalawa po yun. Yung sa bahay mo, sa silid mo. O isasara mo yung pinto. O tapos sa atin din, silid. Yung atin, sasara din natin yung pintuan natin ng mata. Mananalangin tayo sa Diyos. Dalawa pong tinutukoy na silid. Yung bahay ng ating espiritu, ng kaluluwa. O ilalapat natin yun. Saka yung bahay sa ating kwarto, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo, no? Dito po sa 14 ng Marcos 13. At sinugo ang dalawa sa kanyang mga alagad at saka na yung sinabi, magsiparoon kayo sa bayan at doon masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sambayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ng kordero ng Paskuha, nakasalo ng aking mga lagad. Ayan o, nung nagbanal na hapunan sila dito, pumasok sila sa silid At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na. At ipaghanda ninyo roon tayo, Nung nanalangin sila, pumasok sila sa silid Kaya tayo, dalawa po ang silid natin na pwede ka manalangin sa kwarto mo, gano'n, sa silid. At tapos papasok ka rin sa silid mo. Kasi itong ating katawan, bahay ito ng ating kaluluwa. Yun, manalangin ka na pikit ang mata, gano'n, para nakapasok ka sa iyong silid. Papasok ka doon. O yun, para makita ang ama ng ginagawa mong mabuti o gagantiin ka, ganun po. Pero pag mananalangin tayo sa Diyos, no? Kasi sa Biblia, ang panalangin dito, merong 3, merong 5, merong 7, o yun. Pero ako nananalangin po ako sa Diyos, 5 times a day, ganun. Mas mababa po yung 5 times a day pag nananalangin ako, ganun. Pero any position, pwede po tayong manalangin sa Diyos. Any place, pwede po tayong, any place and location, pwede po tayong manalangin sa Diyos. Ganun po. Kasi ang Diyos po natin, yung sanlibutan po kasi, puno ng Espiritu ng Diyos yan. Puno ng Espiritu ng Diyos yung sanlibutan. Kaya kahit nasaan ka, pwede kang manalangin sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung Espiritu ng Diyos, kahit saan, nandoon yan Nandoon siya. O kahit nasaan ka, kahit na anong pwesto, pwede kang manalangin sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 139:7. Kasi yung Espiritu ng Diyos, kahit saan, nandoon yan Sabi ng banal na kasulatan. Puno ng kalwalatian ng Diyos, ang buong lupa. Ito sabi ng banal na kasulatan, Sa 139:7, patuloy, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kasi yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos, nandoon siya. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon.
Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, do'y papatnubayan ako na iyong kamay. At iyong kanang kamay ay hawak sa akin. O yun o, any place you pray to God, pwede po yun. Kahit saan po, any position, pwede kayong manalangin sa Diyos. Ganun po yung sabi po ng banal na kasulatan. Kahit nakahiga ka, kahit nakapatayo ka, pwede po yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan naman po dito sa Marcos 20. Kasi may turo rito ng nananalangin sila, nakataas yung kamay. O wala namang, di ba may nilalangan Diyos? Wala namang mga kamay. O di ba may nilalangan Diyos? Walang mga paa. O kaya any position, pwede po tayong mag-pray sa Diyos. Gaya ng Panginoong Yesus, di ba? O nanalangin sa Diyos, sa Ama, nung nagbabanal na punan siya, nakaupo siya. O di ba? O tapos si Apostol Pablo, nanalangin siya sa barko. O si Jonas, nanalangin siya, nasa isda siya, nasa sasakyan siya ng isda, di ba? Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa 11:20. Ito naman po, nanalangin silang nakatayo, tapos nakataas yung kanilang kamay. O ganun. Wala namang tao. Minsan, di ba, mayroong mga tao, wala namang paa. Walang kamay, di ba? Pwede po yan. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Marcos 11:25. At kailanman kayo nakatayong nagsisipanalangin, ayan nakatayo sila rito, sabi ng banal na kasulatan, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang iyong Ama na sa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun nakatayo sila rito, nananalangin sila. Pwede po yung patayo. Any position, any place, can you pray to God? Pwede po yun. Kasi may mga tao, di ba, walang paa, walang kamay, tapos pagod ka, tapos may sakit ka, pwede po yung manalangin ka, nakahiga, pwede po yun, nakaupo, nakatayo, pwede po yun. Ito rin po sa Timoteo 2:8. Ito po sa Timoteo 2:8. Nakatayo sila rito. Kaya any position, pwede po yun, yung nakatayo ka, ganun. Ito po sa unang Timoteo din, 2:8. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako. Naunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. O yun, sabi rito, nakataas yung kamay, nakaunat. O di ba? Pero iba nananalangin, hindi naman nakaunat yung kamay, nakaganon na lang. O di ba? Nakaganon na lang. Pero ang turo ng Diyos, nakaunat yung kamay, nakataas. Kumbaga yung suko ka sa Diyos, kaya nakasuko ka sa Kanya pag nananalangin ka. Ganun po, pwede po yung mga ganun panalangin. Kaya nakataas po yung kamay natin sa Diyos, nakataas, parang sumusuko tayo. O ito po, basahin ko sa inyo mali rito, sa unang Timoteo 2:8. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. O yun, pwede po yung nakatayo, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ang gusto po kasi ng Diyos yung bang palagi tayong dumadalangin sa Kanya, palagi tayong dumadalangin sa Kanya. Yun po yung gusto ng Diyos. Para sa katunayan, meron kang Diyos talaga. Kasi pakikipagtipan sa Diyos yun pakikipagkasundo para alam niya, meron kang Diyos. Ito po si Apostol Pablo, nanalangin po si Apostol Pablo rito nasa bangka sila, nasa barko sila. Dito po sa 27, sa Gawa 27, 31. Kahit nasa sakyan ka, pwede. Kasi si Apostol Pablo po, di ba, nasa may barko sila, nanalangin siya. Sumakay ka ng eroplano, pwede ka po manalangin doon. Didingin ka ng Diyos, ganun. Sumakay ka ng barko, pwede, manalangin ka. Sumakay ka ng jeep, kung saan ka man, pwede ka manalangin. Kasi kahit sa sasakyan, nanalangin sila,
Yun po yung turo ng banal na kasulatan. Ito po sa Gawa 27:31. Kasi ito po si Pablo, nasa barko sila eh. Kasi nung si Pablo po, nung hinuli si Pablo, no, naglakbay sila sa sa dagat papuntang Roma. Nagkaroon po ng bagyo. O tinatangay sila ng bagyo. O ilang araw silang natigil tun sa gitna ng dagat. Tung sabi rito sa senaryong to. O natigil sila ron, hindi tumitigil yung bagyo. O kasi lilitisin si Pablo ron eh. Hindi tumitigil yung bagyo, nanalangin si Pablo rito. Para nung kumain sila, ito pong sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Gawa 27:31. Dito po sa Gawa. Sa lahat na magsikain na sinasabi, ang araw na ito, ang ika-4 na araw na kayo'y naghihintay at nagpapatuloy na hindi pagkain, na walang kinakain anuman. Kaya nga ipinamamanik ko sa inyo na kayo'y magsikain, sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sino man sa inyo. At ang masabi na niya ito at makadampot ng tinapay, ay nagpasalamat sa Diyos sa harapan ng lahat. Ayun, nanalangin si Pablo rito, kasi nagpasalamat siya, nanalangin siya doon sa barko. At kanyang pinagpuputol at pinasimulang kumain. Na magkagayang nagsilakas ang loob ng lahat at silang na may pawang nagsikain din. Ayun kasi 4 na araw sila rito, hindi nagsisikain kasi inabot sila ng bagyo ron sa dagat eh. Nasa barko sila rito. Kaya kahit nasa sasakyan kayo, pwede kayong manalangin po sa Diyos. Ganun po yun. Ayun po, kasi si Apostol Pablo nanalangin sa sasakyan. O kahit nasaan kayo sa sasakyan, pwede po yun. Any position o any place, can you pray to God? Ganun po. Kasi yun ang gusto ng Diyos, magsidalangin tayo sa Kanya. Ganun. Para yun kasi yung pakikipagtipan sa Diyos, yung palagi tayong nananalangin. Pero dito sa banal na kasulatan, may turo si David dito 7 beses. 7 beses na nanalangin dito po sa mga awit. 119, 100. Ito po sa mga awit. 7 beses siyang nananalangin si Haring David eh. Ito po sa 119, 164. Dito naman sa umaga at sa hapon, sabi naman ng banal na kasulatan, di ba? Manalangin kayo sa Diyos na walang patid, di ba? Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, manalangin kayo sa Diyos na walang patid. Ito po sa naman po, sa mga awit din, merong kasing panalangin dito na 3 beses naman, dito po sa sa 100, sa may 55 ng mga awit. Dito naman po sa mga awit, 55:17. At sa hapon at sa umaga at sa tanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik. May turo si Haring David po rito na 3 beses, saka 7 beses siya dumadalangin sa Diyos. Ganun po yung tamang panalangin sa Diyos. Ganun po. Pero ang turo ng Panginoong Hesus naman, na manalangin tayo sa Kanya na walang patid. Sabi rito, magsidalangin tayo ng walang patid. Magsidalangin kayo na walang patid. Magsidalangin na walang patid. Sabihin, palagi tayong nananalangin. Ganun po, nananalangin tayo. Ganun po.
Yung ibig sabihin nung walang patid, yung araw-araw tayo nananalangin, o 5 times a day, ganon. 5 times a day, ganon. 5 times a day, ganon. Nakaupo ang Panginoong Yesus dito. Ito po sa 26:20, nung ipaganda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskua. At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan, sa gayong tao at sabihin, angin mo sa Diyos. O gaya ko, nung nagkasakit ako, pinalangin ko sa Diyos yun. Ganun, depende kung ano yung hihingin mo. O kaya, sasakay ka na eroplano, panalangin mo, o wag mag-crash yung eroplano, o kaya yung bangka, o di ba, wag lumubog yung barko. O kaya, may sakit ka o pagaling ka sakit. Ganun po. Kailangan yung panalangin, ipapakilala natin sa Diyos. Pero bago pa tayo humingi sa Diyos, alam niya na yung hinihingi natin. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Pilipos. Kailangan ipakikilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan. Sabi po ng banal na kasulatan. Ipakikilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, sabi po ng banal na kasulatan. Bagamat alam niya na, ipakikilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, sabi po ng banal na kasulatan. Bagamat alam niya na, yung bago pa, ipakikilala natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, sabi po ng banal na kasulatan. Bagamat alam niya na, yung bago pa ito sa 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kung bago ka pa manalangin, alam na ng Diyos yung hinihingi mo. Sabi ng Diyos kailangan nakaluhod. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kailangan nakaluhod po tayo Dito po sa mga awit, 95. Yung pagsamba po, kailangan nakaluhod po tayo sa Diyos. Pero yung any position, depende po yun sa sitwasyon nyo, sa kalagayan ng katawan nyo, ganun. Kasi, pero pagka you have a worship, kailangan nakaluhod tayo sa Diyos. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sa may mga awit, 95:6. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsilod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kailangan pag worship, sasamba tayo sa Diyos, nakaluhod